Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita. Good evening. Let's put ourselves in the spirit of prayer. Join me as I sing, Lead Me, Lord. Let's all stand. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely Lord that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. Lead me, Lord, even though at times I'd rather go alone my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. Just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Lead me.
people of Judah and the citizens of Jerusalem said, "Come, let us contrive a plot against Jeremiah. It will not mean the loss of instruction from the priests, nor of counsel from the wise, nor of messages from the prophets. And so, let us destroy him by his own tongue. Let us carefully note his every word." Must good be repaid with evil, that they should dig a pit to take my life? Remember that I stood before you to speak in their behalf, to turn away from wrath upon them. The word of the Lord. Let our response be, "Save me, O Lord, in your kindness." You will free me from the snare they set for me, for you are my refuge. Into your hands I commend my spirit. You will redeem me, O Lord, O faithful God. I hear the whispers of the crowd that frighten me from every side, as they consult together against me, plotting to take my life. But my trust is in you, O Lord. I say, you are my God. In your hands is my destiny. Rescue me from the clutches of my enemies and my persecutors. I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. The second gospel according to Matthew, chapter 20, verse 17 to 28. As Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves and said to them on the way, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified, and he will be raised on the third day." Then the mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask him for something. He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these 2 sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink?" They said to him, "We can." He replied, "My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and at my left, this is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared by my Father." When the 10 heard this, they became indignant at the 2 brothers. But Jesus summoned them and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant." The Gospel of the Lord. Reflection by Mamu. Good evening, everyone. With a grateful heart, really so grateful, not only to our Lord, our Creator, but to you, my family, my relatives. Alam niyo ba, kung ako ay magpapakalungkot pang masyado, parang hindi naman ako tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon. Kaya talagang iniisip ko na lang talaga, hanggang dyan na lang, tinatanggap ko naman. Pero kaya lang, pasensya na kayo. Hindi ko pa maalis yung lungkot ko talaga. Kasi nga, paano na yan? Bukas, pagtapos ng kanyang paglisan dito sa mundo, uuwi ako. Matutulog, magtatrabaho, maglilinis, magliligpit, matutulog. Kanino pa ba ako mabangon? Kayo, kanino kayo bumabangon pagkatulog ninyo? Noong December 1, hinanda na ng Panginoon ang aking sarili. May nangyari na sa kanya noon, pero pinabalik pa rin kami ng ospital. Hindi pa raw siya
kinatawag, sabi ni St. Peter, umuwi ka muna. Kaya nakauwi kami. So, may nakaalam na nito, yung mga pinsan, kayong mga pinsan ko, may nakaalam na sa iba sa iyo kung paano mga buong pangyayari from then on. Binantayan ko na siya ng todo-todo. Focus talaga, hindi ko na iniiwan. Sinusubuan ko na siya ng kanyang pagkain. Dati marunong siya mag-isa. Siya kumakain. Pero noon hindi na, ako na lang talaga nagsusubo. Spoon feeding lang talaga. At saka talagang very light lang ang mga kinakain niya. Natuwa ako kasi hindi pa nga niya oras. Unang-una, talagang pinagpasa Diyos ko lahat. Kasi kung inisip ko na ipasok siya sa hospital, baka hindi siya umabot ng March 3. Sabi ko, Lord, parang awa mo na. Kahit na hindi mo na ibigay yung 100 years na dinadasal ko, na sana maabutan pa niya. Sana, wag muna ngayon, hindi pa ako handa. Ang bait talaga ng Panginoon. Kasi, nakatatlong buwan din, di ba? December, January, February. Nagkaroon ako ng mga learnings sa mga experiences ko from mga aunties natin sa inyo na mga kinukwento nyo. Hindi ko na siya pinahospital or whatsoever. Talagang ganun lang ang nangyari. Talagang very natural ang lahat-lahat. Pinakakain ko siya through spoon, yung una, yung oatmeal, no? Medyo malapot-lapot hanggang sa naging, na siya, yung bang lumalabnaw-labnaw. Bottom line, naisip mo nga, bakit kung ipapasok ko siya, baka doon pa lang sa ambulansya, pinump na siya. At sabi nga ng doktor, mag-claim na kami ng death declaration niya. Buti nga yung ginawa mo. Kasi pag sa hospital, or nakuha siya, i-revive. Magkakalagatok na yung mga buto-buto niya kasi syempre brittle na, di ba? Tapos i-intubate yan. Tasaksakan na kung ano-ano. Kasi sabi ko, Lord, parang awa mo na, huwag muna. There were times na masaya ako kapag nakikita ko siyang nagre-respond. Kasi sabi ko, kakaya pa to, mabubuhay pa siya. No? Pero hindi ko alam, ganun pala talaga. Hinanda lang ako ng Panginoon. Maraming salamat. Una ko na nasabihan si Gigi kasi siya yung napindot ko doon sa online. Nakala ko, Gigi. Nagulat siya. Sabi niya, i-prepare mo yung lahat-lahat. So, nag-prepare naman kami. Sinabay ko sa paglalakad ko ng mga permits ni Tita Lourdes. May she rest in peace. Amen. Kaya, thank you, Lord. Kasi nung kinuha mo na siya, hindi na rin kami nahirapan sa pagkuha ng mga permit kasi nagka-ready na lahat. Even itong kung saan tayo ngayon, naka-ready na yan. Meron kasi kaming mga dati kasi mahirap pagbula. Tsaka yung sa Holy Cross, di ba? At kung pina-hospital ko, Diyos ko, tambak na pera yun. Saan naman ako kukuha ng ganun? Kaya salamat, Lord. Talagang tinuro mo sa akin kung ano yung gagawin ko. Kaya yun, lagi kong tinatandaan. At gusto ko rin malaman ninyo, in struggles, in whatever, ask the Lord to help you. Teach me, Lord. Help me, Lord. What should I do? And ask also and invoke the Holy Spirit to guide and enlighten you. And by the grace of the Holy Spirit, He will strengthen you. Thank you, Mama Mary. Thank you for the 93 years. Malapit na nga yung birthday niya. Mag-94 na nga siya. Super bonus, sabi na nga ng doktor sa kanya, pati mga pare, pati mga madre. Super bonus na yan. Kaya tinanggap ko nung Wednesday, ayaw na niyang kumain last Wednesday. Nung nakikita ko, parang nahihirap-hirapan na siya. Sabi ko, sige na, babay na kung talagang gusto mo nang iwanan ako. Ano pang
nagagawa ko talagang gano'n para hindi ka na rin mahirapan. Tapos Thursday, ayun na, nagsimula na talaga. Hindi na siya nagtatawag, nag-iingay. Pero yung mga actions niya, yung mga nakita ko sa kanya, it's very natural. So, even the doctor na nag-declare ng death niya, sabi nga, it's a natural death. Talagang ano. Kaya do not forget to pray. Ask the Lord our God, give us all happy death. Mahirap ma-hospital. Alam mo yun naman, mga virus sa paligid, meron pa rin yan. Hindi natin alam kung ano pang virus ang darating. Pananay ko, hindi, inantay-gen siya, negative, kaya mabilis na nakuha yung kanyang death declaration, yung certification and everything and all of them. In just a day, nung Friday, natapos namin lahat. Pero ang hindi ko makakalimutan, nung Thursday po, ano siya talaga, parang sabi nga ni Marivic, yung aking daughter-in-law, naghihingalo na po siya ng lagay na yan. Kumuha kayo ng basang-basahan or ano, something na i-wet ninyo yung paligid ng, ano niya, ng kanyang lips, ng mouth. Ginawa ko yun. Tapos, nag-iinit ako ng tubig, yung purified water kasi baka makalunok siya. Napunasan ko siya, pati mga luha niya sa paligid ng mga mata. Umaliwalas ang mukha niya. Talagang parang naginhawaan naman. Akala ko talaga, hindi pa siya kukunin eh. Hanggang sa Thursday night, going to the Friday morning, alam niyo bang, 3 hiningan na lang ang narinig ko. Pumunta lang ako ng CR sandali para magbibi. Pagkatapos narinig ko na yung lagok niya. Oh, 3 ganon. Mas pagbalik ko sa kanya, wala na siya talaga. Tinuto ni Lord yung pagkuha sa kanya. Sabi ko kasi, sige na, kung talagang nahihirapan ka. Nakita ko, maitim na yung paligid ng kanyang labi. At maitim na yung matumulo. Kaya ako po, nalulungkot lang ako, pasensya na kayo, pero alam ko, masaya ako na ang nanay ko nasa Panginoong Diyos. Dahil nag-roll call siya lahat, tinawag niya yung mga kapatid niya at yung mga buhay. Maski kayo, kilala niya ho kayong lahat, alam niya mga pangalan ninyo. Tinatawag niya at nakapagsambit pa siya na maraming salamat. 3 beses din niyang binanggit yun. Tapos, yun, parang na lang siyang natulog. Pero, Wednesday yun, nag-unti-unti pa rin ang kanyang pagsasurvive sa sarili niya. Siguro pag-i-struggle or whatsoever, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kaya kung meron kayo mga nanay ngayon, samahan ninyo sila, halagaan ninyo sila. Kung sila ay nagpapasaway paminsan-minsan, ganun ang matatanda, hayaan na lang. Mahalin ninyong nanay ninyo. Ako nga po, ginagawa ko lang yung todo-todong pag-asikaso sa kanya nung nag-start December 1. Pero prior to that, yung mga previous, kasi minsan may time na pasaway siya. Siyempre, pag napapagod ako, nagagalit din ako sa kanya. Huwag ka namang ganyan, ano ka ba? Yung mga ganong bagay. Pero hindi pala. Hayaan na lang natin ganon. Ganon lang talaga ang mga matatanda, mga old age, mga senior. Kaya, kung meron ditong mga bata, parang wala naman. Nandiyan ang nanay ninyo. Kaya ngayon, pag gising ako sa umaga, kanina pa akong gigising. Kayo? Kanina kayo gigising pag gising ninyo sa umaga. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Kayo nang bahala sa nanay ko na hindi na kita makikita pagkatapos nito dahil bukas. Hindi ka na namin makikita pag nakatapos na tayo sa Holy Cross. Nay, salamat na yun.
proud ako sa iyo kasi maraming nagmamahal sa iyo. Mga pinsan ko, mahal na mahal ka nila kasi mga messages nila ang gaganda. Pag nababasa ko, naiiyak ako. Hindi ko lang masagot kasi walang wifi, walang signal. Saka na lang pagkatapos ng libing. Maraming salamat. Thank you for all the love, the prayers, and the support. Thank you, Boyet. Siya yung pinsan natin na laging agad-agad nandyan kasi magkalapit lang kami. Casa Mirandilla Verde. Thank you, Roger and family. Pati yung mga nasa Amerika, ganun din. Maski nga si Boyet, yung mga kapatid niya sa Canada, lahat nagsipagbati. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you, Maribel. Pakisabi kay Clarissa, nagpaalam naman siya sa akin. Hindi siya po pwede. Thank you rin, Roger. Thank you sa lahat, ang mga in-laws ko. Anthony, thank you. Alam ko kasi, hindi mo matitiis ang nanay ko kasi mag-best friend ang nanay ko tsaka ang tatay mo. Kaya nagpapasalamat ako galing ka sa trabaho, naka-uniforme ka pa. Pero sumaglit ka dito kahit na alam kong malayo ang Novaliches sa Mandaluyong at Makati kung saan ka pumapasok. Thank you, Minda. Sila yung laging pumapunta sa akin. Kaming tatlo kasi, para kami yung magkakapatid. Mas malalapit na yung bahay namin. Kaya, pero ngayon hindi na nga pwede yung ganun kasi pandemic na. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Basta alam na ni Lord yun. Thank you sa family ko, syempre. Dahil sila ay nandyan, binabantayan nila ako, sinusuportahan. Salamat sa aking mga manugang, si Panjit, si Maribik. Silang nag-asikasa ng mga iba pang mga bagay na talagang ganun pala pag namatay ang kano. Kasi noon ako yung nag-aasikaso. Pero ngayon, ako naman yung nandito na lang at inaasikaso yung lahat-lahat ng mga kailangan. Salamat na maraming sa inyong lahat. Salamat po, Lord. Kayo na huwag niyang papabayaan ng nanay ko, pati Mama Mary, ha? Kayo nang bahala sa nanay ko. Huwag niyo siyang papabayaan. Mahal na mahal namin siya. Kung mga pinsan ko, mahal na mahal din siya. Pati sila Tita Auring. Hindi ko alam si Tita Cora kung alam na niya. Pero si Tita Auring alam na niya. Sila Gigi. Wala dito mga taga-Baliwag, si Bongbong at saka si Toto. Kasi nagsabi naman sila, bukas na kasi nga malayo, Baliwag. Pero si Gigi, siya yung napindot ko dun sa niya, messenger niya. Siya nga nagsabi ko nung dapat kong gawin. Nung una, akala ko nga, ba't ganun? Ba't naman ganun ang payo nito? Sabi kong ganun, pero totoo pala. In everything that we do, we have to prepare. Kasi life is short, laging sinasabi yan ni Tita Cora. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Pero sana, they are also in the good hands of our Lord, in God's grace. Pagdasal din natin ang kalagayan ni Tita Auring tsaka ni Tita Cora. Kasi pamilya rin natin sila. Wala silang pamilya, wala silang asawa. Pero nandito tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Ang aking best friend mo, pwede ba sa tabi ko? Okay. Okay, Tita Glor. Sige. Ate ko ex-girlfriend, okay. Ikaw muna mag-message. Sige. Hindi, kanina lang, pagdating namin ni Eva rito, ng family ko, I was looking at the mass card. So, may nabasa lang ako. Napakaganda. God saw you getting tired. Di ba? Sino ba nagbigay nito? Binabasa ko kasi I was looking at all the mass card. So, something flashed on my mind. Tita Glor kasi matanda na siya and I saw her. Punta ako lagi sa Villaverde.
God saw you getting tired when a cure was not to be. So He wrapped His arms around you and whispered, "Come to me." You didn't deserve what you went through, so He gave you rest. God's garden, beautiful. He only picks the best. And when I saw you sleeping, so peaceful and free from pain, to suffer, I could not wish you back to suffer that again. Yun, sinabi ni Virgie kanina, nakita ko rin si Tita when tinawagan ako Virgie ni 5:30 a.m. So, nagja-jogging nga lang ako noon. Nung dumating ako sa bahay, nakita ko yung miss call ni Virgie. So, alam ko na may nangyari kay Tita Gloria at the time. So, sabi ko nga, papasok muna ako, pero hindi ako pumasok I was about to go to work. So, pero inuna ko yung pagpunta sa Villaverde. I want to see how I could help Virgie. Kasi si Virgie, we grew up together sa Grace Park. Sabi nga niya, kabilin-bilinan sa amin ni Lola at ni Lolo na magmamahalan kaming tatlo. Yan. Si Virgie is not only a cousin. Lahat ng cousin ko, lalo na first cousin, tingin ko, sabi ko nga kay Roger, para kung mga kapatid yan Di ba? Si Virgie as the eldest, among siguro, may mga eldest pero nasa Amerika na. Pero si Virgie, siyempre, eldest yan, anak ni Tita Glor. So, si Tita Glor, I just want to refresh my mind, I always want to recall the happy memories with her. Nung bata ako, siyempre hindi ko nakakalimutan yung pinag-imay ako ng dalagang bukid Ayaw niya akong matinik. So, sinusubukan ako niyan nung bata ako. Tita Glor, lahat. Siguro lahat ng pamangkin. Pati si na Roger, lahat. Inalagaan ni Tita Glor. Si Tita Glor was the breadwinner of the Pascual family. Isa sa breadwinner ng Pascual family. Nakita ko yan nang tinutulungan niya si Lola Andang at saka si Lolo Florencio sa Grace Park. Ang Pascual kasi hindi sila makwenta sa pera. They always help one another. Nandyan ang respect at pagmamahal sa bawat isa. Kaya siguro hanggang ngayon, I'm trying my best na gusto ko buo tayo. Buo tayo magpipinsan. Sabi nga namin ni Virgie kanina, ang reunion gagawin na natin sa Pasar, Villaverde. Para at least nandun yung Pascual. Buhayin natin yung Pascual. Lahat tayo may tugo ng Pascual. Nawawala. Parang Tita Glor, pinapatay yung mic, Di ba? So, siguro yun. Ako, being one of the eldest next to Minda, marami akong happy memories. Kasi simula na magkaisip ako, si Tita Glor na nakita ko Si mama ko nagtatrabaho yan. So, ang nag-aalaga sa amin, Minda, di ba, si Tita Gloria, Tita Pilar. Kung gusto kong makatikim ng gatas, pumupunta ako kay na Roger. Doon, sa isang long table, tinitimpla Tita Pilar ng champurado. Di ba, may gatas sa gitna yan. Lagay ko na sa budget ni Tita Chole. Ganong kabait ang Pascual family. Si Tito Among, naglalakyan. Pag binigyan mo ng pang-tricycle yan, kukunin yung pamasahe dun sa driver ng tricycle, maglalakad yan.
Si Tito Greg, yan. Yan, hindi talagang ano yan, ang laki ng utang na loob ko sa Pascual family. Di ba? Kaya hanggat maaari, gusto kong nandito lagi ako. Siguro, nung kay Tita Alma, kay Tito Greg, ako rin ang kauna-unahan, ano? Oo, nung nabalitaan ko kay Virgie, after work, punta ka agad ako sa Mandaluyong eh. Anthony ka agad, anong pwedeng maitulong, ano? Di ba? At kula ka man perang maitulong, at least yung support na nandun yung iyong sympathy. Di ba? Nandun, yan, sabi nga ni Virgie, magkakalapit lang kami. Di Pascual cousins, hindi cousin ang tingin ko, yan eh. Sabi ko nga kay Roger kanina, Roger is my brother. Kasabay ko yan lumaki. Yan, nag-aaway kami niyan dahil sa aso. Pero ano kami, we're like brothers. Yan, so, siguro, sabi ko nga kay Virgie, this is, Tita Glor kasi para sa akin para siyang dito sa atin. Parang naalala ko nga, yung kinikwento ko sa'yo, The Last Mohicans, di ba? Siya ang nagsisimbolize sa atin dito sa Pilipinas. Di ba? Na yung pagkawala ni Tita Glor, pil na pil. Ako lalo na pil ko yan. Pil na pil ko yan. Dahil yan ang second to the eldest sa nanay ko. Best friend sila. Silang laging magkasama. Laging binibilin sa amin. Bata kami, magmamahalan kayo. Kayo magkatubalin sa wikang Kapampangan. Kaya natutuwa ako doon sa ating kupong singsing. Alam ko pang kantahin yun. Oo. Kasi yun ang tinuro ni Lola Ating kupong singsing, metong yan timpukan. Oo. So wala na. Siguro si sister wife ko. Baka meron ba ako nakalimutan? Wala akong nakalimutan, ano? So, I'm always here. Whatever I could do to help sa kaibuturan ng aming makakaya, nandito kami. Hindi kami nawawala kasi utang ko sa Pascual family. Buong Pascual family at nakapag-aral kami. Nakatapos kami at narating namin ang dapat naming marating. At siyempre, natagpuan ko ang asawa kong kulang sa ganda. Di ba? Natagpuan ko. Kaya number one is education. Kaya sa mga kabataan, aral. Aral. Ang Pascual kinalolo, talagang nahirapan kami. Di ba, Virgie? Nahirapan. Nakita namin yan nung bata kami. Nakakatikim lang kami ng portola sa Delata pag dumarating ang pension ni Lolo. Yung portola na, di ba? Yung portola, brand ng sardines. Di ba, na nasa Delata. Biro mo, isang Delatang ganon. Ilang magkakapatid yan, 12. I-share pa kaming 3. Di ba? Tapos yung sardinas na rose bowl, pinapakuluan lang yan sa tubig. Pag wala kami makain, Royco. Yun ang aming ulam. Di ba yung Royco, chicken noodle soup? Ngayon, Lucky ni Mina ngayon. So, ganyan kami. So, hindi kami tinuruan na magkwenta nila lolo't lola, mga nanay namin. Hindi sila nagkwekwentahan sa pera Ang nandyan is magmahalan kayo. Share. Ano sabi mo kanina? So, yan ang pagmamahal. Money follows Money follows. Pag wala kayong pagmamahalan, wala. Yun lang, Ate Eva. Ako siguro, nasabi ni Emer kanina,
na siya si Tita Gloria ang nag-alaga sa kanya. No, at talaga naman makikita natin kung gaano kabait si Tita Gloria. At yun, hanggang si Andrea at saka si Raymond na alagaan pa rin niya. Kasi there was a time, I know, na parang wala akong kasama sa bahay at ako'y kailangan pumasok. No, na ko si Tita Gloria na mag-stay sa bahay. I think for 1 or 2 days. Dun sa Hillcrest pa yun. Maliit pa yung bahay namin. At pumunta siya doon. So, ganun talaga kabait si Tita Gloria. Kaya, maraming salamat, Tita Glor. Oh, napakabait talaga niya. At kaya ganun na lang siguro kung gaano kami kalapit kina Virgie, na aming kumare din. No? Ilang masasabi ko. Talagang, feel ko naman talaga kung paano maging aswan ang tribong Pascual. Kaya, wag ka masyadong malungkot. Ibigay natin si Tita Gloria kay Lord, di ba? Sobrang blessed na yun. This should be not a moment for crying, but a moment for celebration, celebrating her life, her beautiful life. Okay, thank you very much, Chari, for the opportunity. Si Roger daw, si Roger. Magandang gabi sa inyo lahat, mga mag-anak. Actually, wala naman akong gano'ng masishare na dahil nabanggit na yung mga good deeds ni Tita Glor. Iba kasi talaga ang mga experience namin din kay Tita Glor. Share ko lang din na kami, buong pamilya rin namin, si Tita Gloria nag-alaga sa amin dahil si tatay, nanay, working din siya noon sila. Kaya, from panganay, si ate, Oteng, ako hanggang bunso, yan ang nag-alaga si Tita Gloria. Sa bahay, madalas talagang stay in. Pinababayaan niya si Ate Virgito dahil pinipili niyang makatulong sa amin. Kaya, thank you, Tita Gloria. Ano pa ba? Ganun din, iba kasi nasabi na rin ni Elmer, kaya thank you rin sa mga Pascual family dahil sa support at saka yung bonding natin, maganda. Through the effort, siyempre si Elmer, tsaka kayo, sila Ate Bertie, Ate Binda, all of you, Maribel, tsaka mga pamangkin. Thank you very much. Siguro yun na lang. Thank you. In behalf ng mga kapatid ko. So, I just lost also my mother, Auntie Haito. But no, dahil pandemic. So, thank you very much for all the support din. Kahit wala tayo noon, hindi tayo nakita-kita, but I do believe na all your prayers were with me. I could feel yung pain kasi my brothers and sisters are all abroad. And I only have my sister na single. She doesn't know what to do at that time na my mother was, siyempre, being a nurse. Gusto kong i-revive. I did not. No, kasi naawa ako eh. Baka mamaya ma-revive ko lalo pang so much pressure. And my father, no, si Tatang, I have to remove the intubation. Lahat. I cleansed my father. Pagtanggal ko na intubation niya, I heard his last breath. When I pulled out the intubation, ang daming plema. So, it really, on my part, na bunso ako, the nurse in the family, I saw talagang hirap ng ikaw yung mag-alaga ng parents. I know the pain. I know kung ano yung hirap. Gusto mong tulungan, you cannot do anything but to give to the Lord. No? And I'm so proud also that what you've done,
I've done also, pinaliguan ko din ang tatay ko noon. No? Si Tatang, kapatid ni Tita Glo. Nung namatay, pinaliguan ko rin siya. Just to cleanse. Tama yung ginawa mo, Ate Virgie. To show to the Lord na malinis siya. It's one thing of cleansing, at saka hindi ko pinakita sa sister ko, si Clarice, si Ate Bing. Medyo mahihina kasi ang loob niya, she just cried over the time. Sabi ko, wag, no, I have to be strong. And I cried when my husband arrived, no, in front of my sister. Hindi ko pinakikita yung weakness ko. Because I represent yung strong, kung ano yung ano ko, no? So everything talaga, si Tita Glo, I know, nakita na kayo ni Tatang, I know you've been called sa kanya, no? So I really do hope na nandun ka na, nag-uusap na kayo together with my mom, my mother, no? Nandun na kayo lahat. And you pray for us also, na kami yung naiwan dito na magpipinsan. And the bonding, kay Tita Glo, nung maliit ako, since I'm the youngest, I think, no? Ako po yung youngest na pinsan. So, it really, parang nakita ko siya lagi pumupunta sa bahay noon. Minsan makulit pa ako. Inoferan ko siya nung binisita yung tatang ko. At one thing I remember, bumisita si Tita Glo noon. Ang naibigay ko lang na merienda sa kanya was junk food. Kasi lagi nakain ko eh. So, junk food siya, soft drinks. And sabi niya, very proud daw siya kasi at very young age, was able to offer her something na galing siyang Novaliches. No? Kasi parang that time, my father was in Saudi. Nag-Saudi kasing father ko noon. So, mother ko lang natira sa teacher. So, bumisita doon si Tita Glo, kamusta lang. Eh, ako lang yung naiwan sa bahay, naiwan ko pa yung susi. Kaya siguro pinapunta ng father ko si Tita Glo. So, yun lang, na-offer ko, chichirya. And then, sinuklay-suklay ng buhok ko. Yun yung natatandaan ako kasi galing ako school, mukha na rin siguro akong bruha that time. Makasinuklayan niya ako, no? So, Tita Glo is a motherly figure talaga. No? So, thank you very much. And then, although maraming memories, Novaliches, tuwing Pasko, nadaling kami ng father ko doon. So, totoo yun, no? Yung bonding natin. It's one thing. So, nung that time, si Kuya Boyet asked me to make a Facebook account for all of us. Hindi ako nag-hesitate na gumawa ng Facebook account para lang magkaroon tayo ng bonding. So, from there on, ayun na, nagkaroon na tayo ng mga reunion. Everyone is invited doon sa FB. FB account natin. And I really do hope na sana succeeding generation may continue on. Kahit nasa abroad man or whatever, let's continue on with that. Yung ating bonding. And Tita Glo, sabi nga ni Kuya Boyet, you're the last of the Mohicans here sa Pilipinas. And this is it. You rest in peace. And I know you're tired. Pagod ka na rin. 93, sabi nga ni Reggie, 93 is not a bad number. So you rest in peace and take care of all of us here. You pray for us here on earth. And yun lang. Thank you, Ate Virgie. And thank you for being strong. I know the feeling. Parang ako din, mag-isa lang din ako. I have my sister here, but medyo weak siya in terms of, siyempre wala siyang asawa, and I have to take care of her also. No? Alam niyo, meron kaming gap, but sino pa rin ang sister? Di ba? Ako pa rin. So I really have to look after her pa rin. So thank you very much. Anyway, good evening, Tita Gloria. So, sinimulan ni Junior yung parang history ng Pascual family, no? So, natatandaan ko si Tita Gloria, nag-work sa Guam, tapos siya ang nagpatayo ng poso kasi wala pa yatang tubig noon.
poso ang pinagawa niya sa poso. Si Tita Pilar naman ang nagpagawa ng, tawag nito, yung tubig na nawasa na kasi nag-work siya sa Litex. So, tapos noon, mga naalala ko, kay Tito Francis, parang nakakatawa yung naalala ko, pero meron ding maganda, yung tinayo yung bahay namin, siya yung nagdala ng mga palmera na tanim. Oo. Tapos, yung nakakatawa lang, yung kapag sumasakay yata siya ng Pascual Liner, kaya sabi niya, kamag-anak ako ni Pascual. Kamag-anak. Yan si Virgin, nagmana din kay Tita Gloria kasi nung namatay yung nanay ko, tapos ko na si Susan, kasama ko na. Siya yung nagbantay muna kay Susan. Diba? Mga 1 or 2 days siya, tapos si Tito Francis sumunod. Tapos, ano pa ba? Dito sa Olen, siyempre, ninang ko. Tapos doon kami natira sa apartment nila nung umalis kami ng Grace Park. Tapos yan, mabait talaga si Tita Sole, kaya naman sinuwerte sila lahat. Mga anak niya. Ganon din lahat naman sa mga mga descendants ng Pascual. Tapos ano pa ba? Tita Auding, siyempre, Tita Cora, Tito Tony, lahat sila, may they all rest in peace. Tita Lourdes, yan. Anyway, sumunod, kaya Tita Lourdes, sinama niya ako sa Baclaran noon. Alam niyo naman sa Baclaran, parating puno, so doon kami sa labas. Tapos Tita Gloria din, tapos sabi ko, nanay ko! Sabi ko gano'n, sumigaw ako. Tapos, yun na, ang ko ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil kasi kung ako yung nandun, sa space na yun, doon sa tawag nito, kung saan siya, dahil malita ko, baka lumusot ako, wala na ako ngayon. So, yun lang. Thank you, Tita Gloria. Magandang gabi po sa inyo lahat. Marami akong experiences rin with Tita Gloria. Instead na siya ang pumunta sa amin, kami ni Daddy ang pumupunta sa kanya sa Villaverde. So madalas yun mangyari nung malit pa ako, kalakasan pa nung magkapatid, panay ang bisita namin sa Villaverde almost weekly. So dinadala niya ako ron para makita niya si Ate Gloria niya. At pag nandun na ako, syempre, panay laro. Richie tsaka Reggie. Yan. Nare-remember ko, pag dumating na kami doon, alam na ni Tita Gloria kami yon. Sisigaw yan. Be! Andyan na si Greg tsaka si Anthony. Maghanda ka ng dyan, makakain. O kung anong labas mo, kasi kakain yung dalawa, gutom. Yan. So yun, warm welcome kami palagi sa Villaverde. Pag nandun kami, yun, talagang, yun nga, be. Talagang aligaga si Tita Gloria, tatawagin niya si Ate Bergie, maghanda ka ng makakain para kay Tito Greg mo, tsaka kay Anthony. Tapos pag yan, nandyan na kami, mag-uusap na yung dalawa. Kwentuhan na. Kasi yun nga sabi ni Ate Bergie, mag-best friend yung dalawa. So pag nag-usap na yung dalawa, wala nang katapusan yan. So kaming tatlo naman nila, Richie tsaka Reggie, maglalaro na sa labas. So yun, nangyari yun for several years. And then nung malaki na ako, di ba, minsan may pinapagawa si mga titas natin sa Villaverde. Ganon pa rin yung caring, yung motherly and caring attitude ni Tita Gloria. Pag ginagabi na ako, pag may ginagawa ako sa Novaliches,
sasabihin niya, kumain ka muna, Anthony, bago ka lumarga. Kasi dapat may laman ng tiyan mo bago ka umuwi. So yun, hindi ko makakalimutan, talagang mabait si Tita Gloria sa akin. And nung medyo may edad na rin si Tita Gloria, medyo nanghihina na rin, andun pa rin. Palagi niyang tinatanong, kanino ka bang anak? Kanino ka anak? Kay Greg, Tita Gloria. Oo, si Greg. Oo, yan. Tapos, naalala ko siya, sabi niya, ba't maputi ka? Buti hindi ka nagmana kay Greg. Tama, magkaano sila, di ba? Same features. Ang rason ko, nagmana po ako sa nanay ko. Buti na lang, kung hindi, kasing itim mo ang daddy mo. Ayun, Tita Gloria, I used to visit Tita Gloria almost every year. Pag may time, may instruction sa Amerika, I visit Villaverde, nakakausap ko si Tita Gloria. Christmas, I get to see Ate Virgie and Tita Gloria. I will miss you, Tita Gloria. I know you are in a happy place right now. Nagkita na kayo ng best friend mo, si daddy ko, Daddy Greg, at siguradong kwentuhan na naman kayo ng patagalan sa heaven, and all your naunang mga brothers and sisters. So, bye-bye, Tita Gloria. May you rest in peace. Amen. Yun lang po. So, yan, sound. May iksi na lang sasabihin ko, yung memory. Ito, funny memory yung isa-share ko sa inyo. Maraming, hello, nawawat. Yan. There was a time nung nag-vacation ako, rin ako, nawawala yung microphone. Dun sa old house, yung old Villaverde house pa, pagbaba ako, paggising, kasi galing ako na abroad, parang nag-night out yata kami ng mga friends ko na kasama ko sa abroad. December yata yon. Pagbaba ko, may queso de bola. Queso de bola. Tapos naka-chop na yung queso de bola. Yung queso, yung kicker din, di ba, panggising. Wala pang basta paggising, nakita ko may, doon na, naka-chop na. Tapos, pagbukas ko, may nandun na yung queso de bola. Si Lola Glor, nandun na siya banda sa lababo. Kinain ko yung queso de bola. Yung naka-chop na queso de bola. Sinigawan ako ni Lola Glor. Ang dami ko na nakain. Sabi niya sa akin, ba't kinakain mo yan? Sinapal ko yan. Galing. Takbo agad ako sa CR. Nag-gargle ako, pati nagsabon ako. Nagsabon ako. Wala pang ngipin si Lola Glor. Tinanggal niya yung posiso niya. Kasi hindi niya manguya yung solid na keso. Sinapal. Nandun sa lamesa. Kaya pag nakakakita ako ng keso de bola, hindi na ako kumakain. Si Lola Gloria. Yan yung, share ko lang sa inyo, very long night na mga shinare niyo po, kayong mga tita, mga tito. Talagang si Lola Gloria talagang, talagang maalaga. Kasi kami, lumaki din sa, siyempre, yan, sa Villaverde. Yun, share ko lang yung funny mo. Yan, very talaga, pag nakakita ko ng queso de bola, hindi na ako makakain. Hello, yan. Lola Gloria, maraming salamat. Parang umalis yata ako ng 21 years old ako, nag-Saudi. So yung 21 years na ilagaan na kami sa Villaverde, dito na rin kasi ako lumaki. Yung Grace Park kasi parang hindi ko na naabutan. Siguro yung nasa Grace Park, baby pa yata ako. Wala pa ba? Okay. Hindi pa ako. Ganun ba? Okay. Anong year ba tayo dumating dito? Kasi, 1972, 73. Yung 72, 1972, yung mga 21 years ko dito sa Philippines, yan.
talagang si Lola Glor, yung alaga niya sa amin. Tsaka alam niyo naman siguro yung story namin na yung pinagtatanggol niya kami kay dun. Sumakabilang bahay na rin yun eh. Okay. Lola Glor, maraming salamat. Okay. My wife nga pala, si Vanji. Ang natatandaan ko kay Lola Glor, yun, marami siyang storya. Makwento siya, tapos masiyahin. Tapos, yun, kahit na yung mga last few years niya, most of the time, nare-remember niya kung sino ko. Kasi, so yun. Yun nga, maalaga siya, mabait siya sa mga apo. Yan po. Alright. Thank you. G. Nag-record na yan. Good evening, ha? Walang iyakan. Ready niyo ako ng tubig mamaya, ha? Tubig. Actually, maiksi lang to, maiksi lang. Oo. Pero unang-una, ako yung nagpapasalamat sa inyo lahat. Since day one, nung Sunday, ito pa rin yung mukha eh. Ito pa rin eh. Hanggang last night ngayon, kayo pa rin. Kaya nagpapasalamat ako yan. Unang-una, syempre si Tito Elmer. Nagpapasalamat ako. Talagang yung last Friday lang, around 6 o'clock na dumating. Talagang mahal ni Tito Elmer si Lola Glor. Yan. Tapos, si Tito Roger. Kasi since day one, dito kayo. Tapos tayo na naman magkakasama. Oo. Nakakasawa man, pero ganun talaga eh. Nagmamahalan tayo. Tapos si Tita Minda, yan. Yan yung mga, Tapos yung mga asa-asawa nila, si Tita Eva. Tapos si Tita Belen. Diba? Tapos yung mga apo, yung pinsan ko yan, si Raymond. Saka yung wife niya. Tita Maribel. Diba? Since day one nandito rin. Diba? Oo. Namimiss namin yung isang pinsan nila eh. Yung pinsang hilaw eh. Nandito kami eh. Kinukulit kami. Yan. Oo, pag nag-ano. Hindi. Pag naapakan, wag doon pala apakan talaga kasi nagka-grounded. Hindi yun na. Kidding inside nyo. Tapos na ako sa papasalamat sa inyo. Talagang mahal na mahal yung lola ko. Ako, siyempre namimiss ko lola ko eh. Di ba may kanta nga na lola pahingi ng pang-toma, di ba? Oo, talagang para sa lola ko. Kasi nung ako'y kabataan nung high school, medyo tayo eh. Mahilig tayo winom. Di ba? Yun na. Pero si Lola Glorian, talagang sa amin dalawa ng kuya ko, siya talaga nag-alaga. Talagang kasi pumapasok si Mami, di ba? Ito, i-share ko naman sa inyo yung aking experience. Hindi ito good, bad. Kasi lahat naman kayo puro good na yung nasabi nyo eh. Ako yung bad naman. Kasi yung JS Prom namin yun, JS Prom. Third year high school ako, junior, di ba? Third year high school ako doon. Kapitbahay kasi namin yung directress ng school. Siyempre, third year ka, di ba? Diyan magsisimula yung yung mga kalokohan di ba? Di ba? If I'm mistaken, nasa Ramada Hotel kami. Tsaka yung may mga plano na siyempre, mga magbabarkada O anong gagawin? Kumuha ng hotel yung barkada namin. So alam na mangyayari, di ba? Mag-iinuman kami. Kaso kapitbahay nga namin yung directress ng school namin. Pinagbilin ako. Hinahanap ako sa mga kwarto. Sinambay ako papauwi. Kaya tuloy yung aking high school life. Na-miss ko. Na-miss sa half of my life yung high school life ko. Talagang inis na inis ako nung galit na galit ako. Talagang ayaw pumayag nung directress
na inuwi talaga ako kasi nga pinagbilin daw ako ng lola ko sa kanya. Naku, hindi. Alam naman ng mami ko na ano, di ba? Na, syempre, ano yun JS prom yun Papayagan mo yan mag-overnight, di ba? Kaya pag uwi doon, nagulat yung nanay ko, ba't nandito ka na? Tapos na ba yung ano mo? Yes po, yun si Lola Glor, Pinagbilin ako. Kaya galit na galit ako sa lola ko nun talaga. Dahil, sayang yung experience na yun. Hindi. Kidding aside naman yan. Sabi sa inyo, saglit lang to nagugutom na ba kayo? Kaya nga kayo pina-french fries ko kayo nung dumating kayo, di ba? Yun. Pero si Lola Glor, ito nga, yung mga nag-80 plus na siya, yun nga, nagkakaroon na siya ng Alzheimer's, di ba? Nakakalimot na siya. Yun. Nagkaroon na siya ng tawag doon is long-term memory loss ang tawag doon. Yung mga dati, naalala niya. Pero yung mga recent, hindi niya na naalala. Yun. Yung mother ko, pero kasi ako ngayon, medyo masaya na ako na nasa piling na siya ng mga kanyang kapatid at saka ni Lord, di ba? Kasi nung 80, medyo nahihirapan na siya. Di ba? Yung 80 is okay na talagang number na yun, talagang bonus. Di ba? Tayo yun. Nung tas nakikita ko yung mother ko, hirap na hirap. Actually, nagkaroon din ng problema kasi yung balikat ko. Dahil kumbaga binuhat namin si Lola Glor. Yun yung time na pumunta kami ng Canyon Woods. Kasama sila Tita Lourdes, si Tita Auring, naka-wheelchair. Binuhat ko siya from wheelchair to van. Hindi kasi ako nag-stretching dun. Kaya may lumatok yung kaliwang balikat ko. Kaya yung every time na si Lola Glor nadadapa sa CR, hindi ko siya matulungan kasi mabigat si Lola Glor. Kaya tumatawag kami ng ibang tao para magbuhat sa kanya. Tapos yung kanang balikat ko naman, may problema naman sa badminton naman. Kaya hindi talaga ako kumbaga mabibigat, yung more than 30 kilos up. Yun. Yung misis ko, sinesenyasan na ako Cut na raw bakit ba? Kayo kasi pinagbigay sa akin yung microphone no? Hindi, pero, yun. Tonight is the last night of my Lola here on earth. Tuwa ako dahil sa mga uncle ko at mga tita ko, ang gaganda ng mga experience nila na sinasabi na talaga napakabait ng lola ko talaga. Kapag talaga siya ay tinatawag na kailangan mag-alaga, sige rito sa Marikina, pumunta ni sa Marikina sa bahay nila Tita Odeng. Nandun din yan. Yun. Siyempre kami naman nagtatapon kami kasi namimiss namin lola ko noon Diba? Sabi na, okay lang naman yun. 2 araw lang naman. Ganyan. Yun. Kaya Lola Glor, nasa pili ka na ni Lord, ni God. At alam ko masaya ka na kasi nga kami yung nakakita nung talagang huling kay Lola. Tsaka tama nga yung talagang mabilis yung proseso. Yung mga nung Friday na ayos na namin lahat ng mga permits, yung kaya nga talagang it's God will na talaga na at the age of 93. Imagine niyo 0303 Lazada sale yan, di ba? Tsaka Shopee sale, no? Shopee sale. 0303 23 Yun, tsaka Friday pa, no? Actually meron sana ako shoot noon. Kina-cancel ko na lang tapos binigay ko lang sa iba. Para masikaso ko si Lola Glor ko, di ba? Mahal na mahal ko yung lola ko kahit na yung high school mahal na mahal yan. Ayun, sige. Hanggang doon na lang po. Inuulit ko po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nandito dahil since day one, kayo pa rin ang nandito. Maraming salamat po. I love you, Lola Glor. Yung miss pala. Misis ko to, Teleserye kasi ito si Reggie Well, naalala ko lang kay Lola Glor, kapag pension niya, excited yan. Magang-maga gumigising na. Nandun kasi kami nakatira noon. So sasabihan niya na, Maribig, alis kami ni Judy, kukunin ko yung pension ko.
So pag umaalis yan, hindi ko makakalimutan. Pag umuuwi, may mga daldalang pagkain, tas pasalubong agad sa amin. Kaya love na love namin si Lola Glor. Hindi kami nakakalimutan. Kung ano, kahit malilit na bagay na nakita niya, binibili niya para may pasalubong. Gusto niya may pasalubong kami. So, yon Lola, rest in peace. Marami nagmamahal sa'yo. I'm sure iga-guide mo si Mami na kahit na mag-isa na lang siya dito, pero in her heart, hindi ka pa naman niya makakalimutan forever. Actually nga, sabi nga ni Regina, nakita niya daw si Lola Glor kanina kahapon. May nakaupo daw doon sa isang kwarto, pag CR niya. Kaya sabi ko, Lola, talagang hindi mo talaga kami iiwan. Kahit kailan, nandyan ka pa rin naman. So, we love you so much. Totoo nga kayo, sabi ko kay Regina, talaga ba? Sabi niya, oo mama, nakita ko para may nakaupo doon. Sabi ko, sige. Sabi ko, Lola, love na love ka namin. So, rest in peace. Yan lang. Subukan ko pong makapagsalita din ng diretso, no? Gusto ko rin po magpasalamat sa inyong lahat kasi syempre po, mahal na mahal niyo po ang Lola Glor. Ako para sa akin po kasi araw-araw talaga with Lola is a blessing. Since day one din, nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat kasi hindi niyo po akong tinuring na iba. Kahit po sa sitwasyon ko. And si Lola Glor, para din si Mami yun eh. Inaalagaan din kami, pinapagalitan. Pero, ayun, malakas kumain. Dati, nung medyo bata-bata pa siya, mahilig yan sa prutas eh. Naalala ko po dati nung nagsimula ako magtrabaho, lagi ko sinasabi kay Mami, Omi, bibili na ako ng suman. Ano nga ba yung gusto ni Lola Glor? Suman sa liya ba? Ano tawag doon? Meron kasi may payat, meron ng malaki. Diba? Tapos sabi ni Mami, ano ba yan? Kada umuwi po ako, binibili ko yung madami na talaga kasi hindi ko alam kung anong pipiliin ko sa akin. Minsan meron pang kakanin. Tapos sabihin ni Mami, bakit ba dami mo naman binili? Sabi ko, kaming dalawa na naman ni Lola ang kakain. Ganyan. Tapos pag si Lola naman po, tinatanggap niya yung pagkain, sabihin, kakanta pa yan, suman sa lihiya, suman. Tapos minsan naman, pag mag-offer si Mami na pagkain, naalala mo may ubas, kakanta pa yan, ubas, ubas, ang sarap ng ubas. Ganon. Yung pa yung mga naalala ko na medyo malakas-lakas pa siya. And, ayun, nakita ko din naman kung gaano din inalagaan po siya ni Mami. Kaya nga, yung mga ibang bisita na pupunta dito, sinasabi sa akin na love your mom, huwag mo siyang papabayaan, ganyan. And yung inspiration sa akin yung nakikita ko na kung paano alagaan ni Mami si Lola. Kasi pwede namang kumuha ng caregiver, ng nurse, pero si Mami talaga all throughout talagang hindi niya pinabayaan ng Lola. So, ayun, masayahin si Lola Glor, masayahin po talaga yan talaga, di ba? Talagang parang there's never a dull moment. Parang never ko siyang nakitang malungkot o kaya yung hindi siya nakangiti kasi lagi siyang masaya talaga. Lagi siyang magkukwento. Naalala ko nga, sabi ko kay Mami, nung mga siguro nasa 80 plus na po siya noon, medyo nakakalimot na siya. Doon na nagsa-start yung pagiging ulyanin niya. Sasabihin niya sa akin. Pag may kahit sino, hindi lang ako, kahit sino po iuupo sa tabi niya, sabi niya, alam mo ba, nagtrabaho ako sa IBM, Depo 70, Clark, okay na, mga ganun pa nga siyang kwento. Minsan, natatawa si Mami kasi sinasabayan ko siya kung ano sinasabi ako, Clarkville, Okinawa, alam ko na yan, Lola. Yung kwento mong yan. Tapos yung kay Kuya Richie, naalala ko din yun. May ganun din akong kwento sa kanya, yung sa sapal-sapal. Dito si Mami po, mahilig kasi yan ng tinapay kay Lola. May tinapay, tas may kape. Kasi si Lola po mahilig ng kape nun. Ngayon, no, galing ako taas, sabi ko kay Mami, nagugutom na ako, may pagkain na ba? Tapos sabi ni Mami, ay wala pa eh. Sabi niya, magluluto muna ako. Ngayon, naglakad po ako pumunta kay Lola. Ngayon, si Lola, nakaupo lang siyang ganyan. Malakas-lakas pa siya nun. Tapos, syempre, inaantok-antok pa ako, hindi ko napansin. Ngayon, may tinapay doon, parang 2-3 piraso. Tapos parang pipit-pipit sila. So, akala ko yung may ganun pong tinapay, di ba? Yung talagang pipit lang siya. Ngayon, syempre, gutom na ako. Sabi ko, hindi ko na maantay yan. Tapos sabi ni Lola, ito, kainin mo. Ito, tinapay. So, sabi niya ganyan.
Siyempre, kinain kong gano'n. Tapos pag nguya ko, sabi ko, bakit parang basa? Sabi ko, tapos sabi ko, lasang kape. Eh, di pagtingin ko, andun yung kape nga. Eh, bawas na pala. Parang paubos na nga. Tapos sabi nga, sige, kumain ka. Sabi ko, ano ba yan? Nakain ko sabi ni Mami, tinignan ni Mami noon. Sabi niya, ay, sapal ng lola mo yan. Bakit mo kinain yan? Sabi ko, sarap pa ng nguya ko noong una. Sabi ko, malambot to Tapos na-realize ko lang, bakit parang lasang kape ba to? Milo ba to? Sabi, pagkain ng lola mo yan. Ayan. Minsan isapal ni Lola nakain ko pa. Pero nilunok ko naman, okay naman ako pagkatapos. Sarap naman, nabusog naman ako kahit papaano. Minsan naman po yung minsan naman po yung ubas si Lola. Kasi nung medyo matanda-tanda na siya, mga 80 plus din, yung hindi na binabalatan ni Mama yung ubas niya, talagang nandun lang raw. Ngayon, nagutom na naman ako. Galing ata akong trabaho nun. Tapos sabi ko, nagugutom na ako. Tapos si Lola naman sabi niya, oh, ito, kain ka, ganyan. Eh, syempre, wala ako sa focus nun kasi sabi ko, gusto ko lang kumain. Pagkakain kong ganun, pagdampot ko, hindi ko napansin na, ang ugali kasi ni Lola, pag may, seedless na grapes, katabi ng seedless, yung mga balat. So, hindi ko napansin na mga balat-balat, tapos may mga sapal-sapal na. Sabi ko, Lola, sorry, nagugutom na ako. Pagkakuha ko, kinain ko na naman. Sabi ko, bakit ganun? Parang iba yung lasa. Sabi ko ganun. Tapos pagtingin ko, alay, sapal pala ni Lola Gloria. Nakala ko may natira pa. Ayun, yung mga ganung moments lang. And malungkot nga po ako kasi nung nag-chat si Mami, nasa opisina po ako noon. Sabi ko pa nga kay Mami nung week na yon, sabi ko, Mi, hintayin mo ako, uwi ako ng weekend Ganyan. Tapos nung nag-chat na nga po si Mami, mga alas 5 yun. Tapos, ewan ko ba, parang hindi ko naman usually tinitingnan yung phone ko pag out na. Pero parang may something sa akin na, tingnan ko yung cellphone ko. Pagtingin ko na cellphone ko, nag-chat na po si Mami. So umiyak na ako sa office, hindi ko na kinaya, nang hina ako. Tapos sabi ko kay Mami, uuwi ako, antayin mo ako, Mi. Ganyan. So, kaso na pag-uwi ko po, hindi ko na siya naabutan. So, ang bilis nga, nagparamdam na agad si Lola noon, pag-uwi ko pa lang. Pag-uwi ko po noon, sabi ko, pagpasok ko ng gate, tahimik na. Tapos bigla nag-ingay po yung mga aso, ganyan. Tapos nung pagdating ko dun sa may pintuan, sa sliding door, ugali kasi ni Mami, parang si Lola din yan, gusto lahat, pati bintana nakasarado, parang total lockdown na talaga. Takot na takot sila, maski nung umuwi po sila Tita Auri, isarado mo yung ganito, isarado mo yung bintana, lahat sarado. Kasi tatakot sila, baka daw may pumasok. Ngayon, pag upo ko po dun sa upuan ng hinarang ni Mami, tumigil po yung mga aso. Tapos maya-maya, nagmuni-muni ako, biglang tumunog yung footlock namin. Ang naalala ko, sabi ng Mami, huwag mo bidistorbohin si Regina, nasa taas yan nag-online class yan. Pumasok ka na lang. So nung narinig ko yung footlock, syempre kinilabutan po ako kasi walang tao sa baba, umalis si Mami. Hindi ko pinansin. Nagmuni-muni ako. Maya after 5 minutes, tumunog na naman, ang lakas po talaga, parang may nagbukas talaga ng pintuan. So natakot ako, tumakbo ako sa labas. Pagtatakbo sa labas, nagulat pa yung karpintero sa tapat namin kasi may ginagawang bahay sa tapat namin. Nagulat siya siguro, ba't kaya tumakbo to sa harap? Saktong-sakto, patating sila Mami. Tapos sabi ko, bakit bumalik ka? Di ba inaasikaso nga ni Kuya yung St. Peter? Sabi niya, naiwan ko ang damit ng lola mo, ganyan-ganyan. Tapos nung pagpasok na namin, nag-aayos na siya, pagbukas ko po nung pintuan, nag-slide yung damit ni Lola. Yung gown niya nandun. So parang naisip ko, sabi ko kay Mami, tingnan mo, nagalit sa'yo si Lola. Siguro kaya ako kinakalampag kanina, sabi niya, siguro kunin mo yung damit ko, ibigay mo. Ayun. Pero she really lived a good life. Dati pa nga, napag-uusapan pa po namin ni Mami, sana umabot. Sabi ko, tingin ko, abot si Lola ng 100 years old. Kasi very, lively, very jolly. Tsaka, kahit yung mga moments na medyo hindi na siya masyado nagre-respond, pag may pag okay yung mood niya, maganda yung stature niya on that day, iisa-isa niya po yung mga pangalan niyo. Sabihin niya, ay,
si Anthony, anak ni Greg. Minsan kagaya sa Banji, sabi niya, asan ba to si Banji, yung asawa ni Richie? Tapos ako paramdam na ramdam ko din yung pagmamahal ni Lola kasi kada may batang babae na pumupunta sa bahay, si Nicole, si Regina, lagi sabi niya, halika dito, lapit ka. Sabihin, bakit? Ikaw ba si Chari Ann? Ikaw ba si Chari Ann? Tapos lagi yan sisigaw sa akin, Chari Ann! Lagi ko po yun ang lagi nagpa-play sa utak ko eh. Pag kumari kami ni Susan, naglalaro kami sa labas. Okay, pag pupunta ako sa kanila, pag uwi yan, sisigaw yan, Chari Ann! Nasa na rin si Chari Ann? Beng! Nasa na si Chari Ann? Talagang minimake sure nga na safe, andyan. And ayun. And hindi ko makakalimutan yung mga moments na pag maganda yung mood niya, vini-video ko po yung tongue twister. Naalala niyo po ba yung tongue twister nga? Yung pitong puting tupa. Ganyan. Diba, Lola? Tuwang-tuwa ka pa nga dun eh. Tinatawanan mo pa yun. Tapos yung Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Yun. Minsan nakakaano siya eh. Nagagawa niya, nasasabi ngayon na maayos. Kaya, ayun, mahal na mahal kita, Lola. Mahal na mahal ka namin. And masaya kami kasi sa ilang araw na nandito ka na kapiling namin, ang daming pumupunta, ang daming nakaalala, kahit busy yung schedule nila, they really made it happen to just see and, be with you until the last. So, maraming salamat po talaga sa pagmamahal nyo, sa oras nyo, sa lahat ng binigay nyo sa pamilya namin. And we will forever be thankful. And yung Pascual family nga po, sana po sa susunod na generation, we'll commit na talagang gagawa natin na paraan na laging may reunion. Hindi man Pasko, siguro kung may kahit anong events, kahit simpleng lunch lang, gagawin po namin. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang po masasabi ko talaga. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Thank you, my family. You are my family. Kahit wala akong kapatid, nang-iisa ako. Pero nandyan kayo. I will only ask for your prayers. Prayers, please, for me, that I will be strong and face a new chapter of my life na walang nanay ko sa tabi ko. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, pag nagigising kayo, kanino kayo bumabangon? Yun lang po. Amen. Niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan, hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan.